Kaka-promote mo lang, at ang unang ginawa mo bago ka pa mag-celebrate ay kinuha mo ang phone mo at nag-text sa mga tao para ipaliwanag kung bakit mo deserve yung promotion. Kinancel mo ang plans mo sa kaibigan mo noong 1 linggo at gumugol ka ng kahit 5 minuto para gumawa ng perpektong dahilan. Gumawa ka ng desisyon tungkol sa buhay mo, trabaho mo, relasyon mo, pera mo, at nakaramdam ka ng kakaibang kati, halos pisikal na pangangailangan na bigyang katwiran ang sarili mo sa mga taong hindi naman nagtatanong. Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng kahit sino. Yang katinayan, yang pangangailangan mong ipaliwanag ang sarili mo. Ginagastos nito ang iyong kapangyarihan, ang iyong kumpiyansa, at sa ilang pagkakataon, ang mismong buhay mo. Ngayon pag-uusapan natin ang 10 aral, 10 brutal, nagpapalaya, at nakakapagbago ng buhay na aral kung bakit kailangan mong tumigil sa pagpapaliwanag ng iyong buhay sa ibang tao. At pangako ko sa iyo, sa dulo ng video na ito, may mararamdaman kang pagbabago. May dala-dala kang bigat sa loob ng maraming taon, at ito ay gagaan. Pero una, manatili ka sa akin dahil ang unang aral ang magre-reframe sa lahat. Aral Trevor 1. Wala kang utang na paliwanag kahit kanino. Kailan ka ba pumirma ng kontrata? Seryoso, kailan ka naupo, pumulot ng panulat at pumayag na ang bawat desisyon mo sa buhay ay kailangang aprubahan, patunayan o unawain ng mga taong nasa paligid mo? Hindi ka pumirma, walang pumirma. Pero karamihan sa atin ay parang pumirma. May dala-dala tayong invisible contract sa isip natin. Isang hindi sinasabing kasunduan na nagsasabing, kung may gagawin ako, dapat ko itong ipaliwanag. Kung may magtanong sa akin, dapat kong bigyang katwiran ang sarili ko. Kung may hindi sumang-ayon, dapat ko silang kumbinsihin. Ito ang nakakagulat. Walang nagbigay sa iyo ng kontratang yan. Ikaw mismo ang sumulat nito. Sa pagitan ng pagkabata at pagtanda, may pinaniniwalaan ka na ang iyong mga desisyon ay nangangailangan ng pahintulot mula sa labas para maging wasto. Ganito ang sabi ni Marcus Aurelius. May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Basahin mong muli, kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa opinyon ng iba, hindi sa kung paano nila tatanggapin ang mga desisyon mo. Sa tuwing nagpapaliwanag ka ng labis, iniiwan mo ang sarili mong teritoryo. Ibinibigay mo ang mga susi sa isang taong hindi naman dapat magkaroon noon. Isulat mo ito, aking buhay, aking tawag. Walang paliwanag na kailangan. Aral Deborah Doe. Ang sobrang pagpapaliwanag ay isang trauma response. Maaaring ito ang pinakamahalagang sasabihin ko sa buong video na ito. Ang sobrang pagpapaliwanag ay hindi communication style, hindi ito personality trait, at hindi ito senyales ng katalinuhan o pagiging maalalahanin. Sa karamihan ng kaso, ito ay isang trauma response. Hindi ibig sabihin na kailangan mong dumaan sa malaking sakuna. Ang trauma ay anumang karanasan na nagturo sa iyong nervous system na hindi ligtas na mabuhay nang hindi binibigyang katwiran ang iyong pag-iral. Lumaki ka sa isang bahay kung saan ang iyong nararamdaman ay binabalewala. Kaya natuto kang gumawa ng legal case para sa iyong emosyon bago mo ito ipahayag. Lumaki kang may magulang na pumupuna sa lahat, kaya sinimulan mong ipaubaya sa iba ang iyong paghuhusga. Nasa relasyon ka, romantiko man, propesyonal o kaibigan, kung saan palagi kang kinu-question, kaya ginawa mong depensa ang labis na pagpapaliwanag. Sinabi ni Epictetus, huwag mong hanapin na ang mga bagay ay mangyari ayon sa iyong gusto. Sa halip, gusto mo ang mga bagay na nangyayari kung ano ang mga ito, at magkakaroon ka ng matahimik na daloy ng buhay. Kapag nagpapaliwanag ka ng labis, sinusubukan mong gawing komportable ang ibang tao sa iyong desisyon. Pero ang totoo, hindi mo kontrolado ang magiging reaksyon nila. Simulan mong pansinin sa susunod na 48 oras. Bawat oras na naiisip mong magpaliwanag ng labis, tanungin ang sarili mo, nagpapaliwanag ba ako para makatulong sa usapan o dahil takot ako? Aral 3. Kung mas marami kang paliwanag, mas kakaunti ang naniniwala sa iyo. May psikolohikal na prinsipyo na tinatawag na over-justification effect. Kapag binigyan mo ang isang tao ng sobrang daming katwiran para sa isang bagay, ang utak nila ay nagsisimulang magtiwala ng kaunti, hindi higit pa. Isipin mo ang huling tao na sinubukan kang kumbinsihin. Isang ahente, isang politiko, isang kaibigan na may agenda.
Nagbigay ba sila ng 17 na dahilan kung bakit totoo ang isang bagay? Parang desperado na maniwala ka? Ano ang naramdaman mo sa iyong kaloob-looban? Mas kakaunti ang tiwala mo. Kasi ganito ang binabasa ng utak ng tao. Kung kailangan ng taong ito na magpaliwanag ng ganito, ibig sabihin may dapat pagdudahan. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong ituring na kapakipakinabang ang anumang bagay na magpapabali sa iyong salita o sa iyong paggalang sa sarili. Mas kaunting salita, mas maraming kapangyarihan. Aral no Monefortro. Ang mga taong nangangailangan mong magpaliwanag ay ang mga taong hindi talaga nagtitiwala sa iyo. Isipin ang huling beses na naramdaman mong kailangan mong magpaliwanag ng labis. Sino ang kausap mo? Sa karamihan ng kaso, hindi ito estranghero, ito ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang iyong kapareha, magulang, matalik na kaibigan. At ito ang hindi komportableng katotohanan. Ang patuloy na pangangailangang magpaliwanag sa isang taong dapat ay nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon ay sintomas ng kawalan ng tiwala sa relasyong iyon. Isipin ang pinaka-secure mong relasyon, yung taong pwedeng mong tawagan ng 2 a.m. Nag-o-overt explain ka ba sa kanila? Hindi. Sinasabi mo, kailangan ko ito. At ang sagot nila, sige. Sabi ni Seneca, makipag-ugnayan ka sa mga taong magpapabuti sa iyo. Tanggapin ang mga taong ikaw mismo ay mapapabuti. Kung ang mga taong malapit sa iyo ay patuloy na humihingi ng paliwanag, sa paglipas ng panahon, gagawin mo rin iyon sa sarili mo, bago pa man magtanong ang iba. Tanungin mo ang iyong sarili para sa iyong top 5 na relasyon. Kapag nagbahagi ako ng desisyon sa taong ito, ano ang inaasahan kong tugon? Kung ang inaasahan mo ay pagtanggap, may tiwala. Kung pagtatanong o paghatol, may problema. Isulat mo, ang tiwala ay kinikita, hindi kailangan ng patunay. Aral number 5. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang iyong superpower. Karamihan sa mga tao ay takot na takot sa katahimikan. Sa sandaling may paghinto sa usapan, sa sandaling may magtanong at may isang segundo ng tahimik, nagmamadali silang punan ito. At sa pagmamadaling iyon, nag-o-over-explain sila. Nagsasalita sila ng hindi sinasadya. Nagbibigay sila ng impormasyong walang humihingi. Pero ganito ang totoo. Ang katahimikan ay lumilikha ng espasyo. At ang espasyo sa komunikasyon ay kung saan nabubuhay ang kahulugan. Kapag nagsalita ka at pagkatapos ay pinayagan ang katahimikan, ang iyong mga salita ay may bigat, autoridad at presensya. Sabihin mo ito sa iyong sarili. Ang aking katahimikan ay mas malakas kaysa kanilang ingay. Buod para sa Pilipinas, aral pangunahing kaisipan, wala kang utang na paliwanag 2, ang over-explaining ay galing sa takot o trauma. 3. Mas konting salita, mas maraming tiwala. Ang tunay na nagtitiwala ay hindi humihingi ng paliwanag. Ang katahimikan ay kapangyarihan. Ang huling mensahe, hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong buhay sa sinuman, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ang iyong mga desisyon ay sa iyo lamang. Ikaw ang nabubuhay sa mga ito.